Isang grupo ang kailangan pigilan ang isang masamang diyosa at wasakin ang mga demonyo upang iligtas ang sangkatauhan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Mojang the Worm Valley mula sa taon ng 2018. Libo-libong taon ang lumipas, isang mapaghiganting diyosa ang lumikha ng isang nakakatakot na parusa para sa mga hindi susunod sa kanya. Isang marka ng sumpa ang inilagay sa mga balikat ng tao dahilan upang mamatay sila ng nakakakilabot ng maaga bago pa sila umabot sa edad ng 40 taon. Ang pinaka-nakakasuklem na bahagi ng sumpang ito ay ibinahagi ito sa dumaan na henerasyon. At dahil dito ang mga sinumpa ay naghahanap ng dalawang bagay, ang Dragon Orb at ang Celestial Bone. At sinabi ng mga alamat na sa pamamagitan ng pagsasama sa dalawang artifact na ito maaring maalis ng mga tao ang sumpa na inilagay sa kanila ng kanilang mga ninuno. Si Bay ay isa sa mga taong dinapuan ng sumpang ito at matagumpay nitong natagpuan ang Celestial Bone sa loob ng isang libingan pagkatapos na harapin ang maraming halimaw na pumatay sa ilan sa mga kasama niya. Ang kanyang kaibigan na si Professor Sun ay nag-decode ng karamihan sa mga bagtong sa buto at nalaman ang lokasyon ng Dragon Orb na matatagpuan sa loob ng Dragon Mountain. Gayunpaman, hindi sinasabi ng mahiwagang bagay ang mga panganib sa lokasyon nito o kung papaano nagawang pawalan bisa ang kombinasyon ng dalawang artifact na ito ang sumpa. At isa sa mga kaibigan ni Bay na si Shirley ay bumalik na may dalang balita dahil nakipag-ugnayan ito sa isang lokal na pamilya na alam ang lihim na daan patungo sa mismong bundok. Mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang dating mga kasamahan na binubuo ng isang malaking lalaki na si Kai at ang kanyang kaibigan na si Yok kasama ang isang babae na si Ling. At lumalabas na silang tatlo ay sinumpa din katulad ni Bay at sila rin ang mga nakaligtas na kumuha sa Celestial Bone mula sa pinagtataguan nito. Naglakbay sila sa malawak na bahagi ng bansa at kalaunan ay nakarating sa isang bahay na nasa ibaba ng bundok kung saan lumitaw ang babae at tinanggap sila sa loob ng bahay. Nag-alok ito na manatili sila sa gabi, ngunit gusto ni Bay na matiyak na mayroon talagang daanan patungo sa bundok. Sinabi nito sa lalaki na mayroon lamang isang landas at dadaanan nito ang isang mapanganib na ilog at maaari nilang isama ang anak nitong si Kon kinabukasan. At sa gabi nakita ng grupo ang ilang insekto na lumilitaw na tila mga alitaptap at mabilis na tumakbo palabas upang tamasahin ang pambihirang tanawin. Sinubukan ni Kai na hawakan ang isa sa mga insekto, ngunit ito ay nagliyab at nasunog ang kamay ng lalaki. Pinaliwanag ni Kon na ang mga ito ay hindi alitaptap dahil lumilikha sila ng maliliit na pagsabog kapag damapi ang kanilang mga katawan sa iba pang hayop. Inilabas ng babae ang isang container kung saan nagawa nitong makuha ang isa sa mga reyna at pinaliwanag ng babae na ang mga langaw ay naaakit sa amoy na inilalabas ng reyna at magkukumpulan sa lokasyon kung saan namatay ang kanilang pinuno. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbukas ng garapon dahilan upang sundan sila ng mga insekto kahit saan sila magpunta. At sa sumunod na umaga nagtungo ang grupo sa bundok sa pamamagitan ng paglalakbay sa mapanganib na landas at kalaunan ay dumating sa isang lawa kung saan ipinakita sa kanila ni Kon ang lagusan na hinahanap nila. At habang nagtungo ang grupo sa bundok gamit ang bangka, binalaan sila ni Kon na mag-iingat dahil may nagsabi na may gumagalang halimaw sa loob nito. Nagawa ng grupo na makapasok sa kuweba at inihayag ni Kai na dinala nito ang reyna ng mga insekto mula kay Kon at sinusubukan mapabilib ang kanyang nobya. At sa kaparehong oras napansin ni Yuk ang kakaibang isda sa ilog at sinubukan na hawakan ito, ngunit ang hayop ay inatake siya at kinagat ito sa kanyang daliri at nag-iwan ng dugo sa tubig. At sa lalong madaling panahon, ilang isda na kumakain ng tao ang sumugod patungo sa grupo at nagsimulang tumalon sa tubig at sinusubukan na lemunin ang makita nito. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at lumaban sa paggamit ng kanilang mga sandata, ngunit ang bilang ng mga kalaban ay mas marami at nauwi ito sa pagkahulog ni Kai habang sinusubukan na iligtas si Lin. Mabilis na napansin ng mga isda ang presensya ng lalaki at lumangoy patungo sa kanya habang desperadong lumalangoy ang lalaki patungo sa bangka. At sa kabutihang palad nagawa ng lalaki na makabalik sa bangka bago pa siya lemunin ng mga isda habang sinusubukan ng grupo ang kanilang makakaya upang patayin ang mga nilalang na sumusunod sa likuran. At kalaunan narating ng grupo ang isang lugar kung saan nakasabit ang hindi mabilang na mummified na katawan at nagsimulang mahulog ang mga ito matapos na magambala sa presensya ng mga tao. At sa oras na pumasok ang mga katawan sa tubig, maraming maliliit na nilalang ang nagsimulang lumabas sa bangkay at lumipad patungo sa grupo at inatake ng mga ito ang grupo habang nahihirapan ang mga tao na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At dahil walang ibang pagpipilian, ibinigay ng propesor sa grupo ang ilang flamethrower at nagpahintulot sa kanila na mas epektibong harapin ang mga kalaban. Nagawa nilang pigilan ang mga lumilipad na nilalang habang sinusunog nila ang mga ito at kinakain ng mga isda. Gayunpaman, mabilis na ubos ang gasolina ng kanilang mga sandata at hindi pa sila nakakarating sa lagusan.
Nagpasya si Bay na mag-improvise at ihagis ang isa sa kanilang bomba patungo sa kawang habang tumira si Shirley ng isang palaso na may apoy at tumama sa pampasabog na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Itinulak ang grupo ng malakas na shockwave sa ibang direksyon at hinati ang grupo sa magkahiwalay na lugar na may pambihirang bilis. Nasira ang bangka ng propesor habang bumagsak ang grupo sa tubig, ngunit ang pangkat nila Bay ay itinaboy mula sa kuweba at itinapon sa isang talon kung saan bumagsak sila. At sa kabutihang palad, nagawa ng tatlo na makaligtas sa pagkakahulog at lumangoy patungo sa lupa kung saan nagpatuloy sila sa paglalakbay. At sa kaparehong oras ang propesor kasama ang kanyang grupo ay nagawa din makalabas sa kuweba, ngunit nakita ang isang nakakatakot na tanawin kung saan maraming bangkay ang naka-mummified at nakatago sa malalaking lalagyan. Sinubukan ng propesor na makipag-ugnayan kay Bay sa paggamit ng radyo, ngunit ang lahat ng ito ay hindi gumagana pagkatapos nilang lumubog sa tubig. Nakita rin ni Bay ang tila kakaibang bagay pagkatapos na makipagsapalaran ng mas malalim sa kagubatan at napansin ang isang higanting bakas ng paa na tila bago pa. Nang biglang nakarinig ng nakakatakot na tunog ang grupo mula sa likuran at nakita ang isang higanting butiki na lumitaw at tumalon patungo sa kanila. Ang malaking nilalang ay galit na umatake sa kanila at nagpakita ng pambihirang lakas habang ibinaling nito ang kanyang atensyon kay Shirley at nagsimulang habulin ang babae mula sa likuran at sinisira ang lahat ng madaanan nito. At kalaunan ay pinilit ng halimaw ang babae sa loob ng isang puno at sinimulan nitong tumira ng mga palaso sa nilalang, ngunit ang mga atake ay walang bisa sa matigas na balat ng nilalang. Nailigtas ito nang tumalon si Bay sa halimaw mula sa likod at sinubukan na saksakin nito gamit ang kanyang kutsilyo at nagbigay ng pagkakataon sa babae na tumakbo at sinabihan na hanapin nito ang propesor. Mabilis na hinagis si Bay ng higanting butiki mula sa likod nito gamit ang malakas na puwersa at nagsimulang sumugod sa lalaki. Samantala ang grupo ng propesor ay inatake din ng katulad na nilalang habang hinahabol ng may intensyon na pumatay. Mabilis na naiwan ang matanda mula sa kanyang grupo sa dahilan na mas marami itong oras sa computer at hindi sapat sa cardio. At sa kabutihang palad, bago palamunin ng nilalang ang lalaki, isang palaso ang tumama sa nilalang at lumalabas na nakita ni Shirley ang grupo at sinubukan silang iligtas sa pamamagitan ng pag-akit sa nilalang papalayo. Mabilis na hinabol ng nilalang ang babae at kalaunan ay nakita nito si Bay na tumatakbo din. Direktang tumakbo ang dalawa sa isa't isa at tumalon sa mga baging sa huling sandali dahilan upang magbanggaan ang nilalang at pinatomba ang kanilang mga sarili. Muling nagkita ang dalawang grupo at napagtanto ng propesor na ang mga nilalang ay may mahusay na pandinig, ngunit ang kanilang mga mata ay mahihina. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol nang muling bumalik ang mga butiki at nagsimulang sumulong sa grupo at muling nagpilit sa kanila na tumakbo. Narating ng grupo ang isang gilid ng bangin at sinabi sa kanila ni Bay na tumalon, ngunit tila mabilis nila itong pinagsisihan matapos na napagtanto na sa halip na tubig sila ay nahulog sa isang tambak ng mga bato. At matapos na makaligtas sa pagkakahulog, napansin nila ang isang bagay at napagtanto na nahulog sila sa pugad ng mga higanting butiki. Ang mga halimaw ay lumapit sa kanila nang may labis na galit at nag-iwan sa kanila na walang mapupuntahan, ngunit ang mga nilalang ay mabilis na na-stun nang marinig nila ang mga kulog mula sa paparating na mga ulap. At tila ang kanilang sensitibong pandinig ay ang kanilang labis na kahinaan na nagpahintulot sa grupo na makatakas pansamantala. At habang patuloy sila sa pagsulong, napansin ng propesor ang tila isang lumulutang na isla sa malayo at iminungkahi na dapat silang magpunta doon. At sa paggamit ng ingay ng kulog, nagawa ng grupo na makatakas mula sa mga nilalang at tumawid sa field, ngunit ang kanilang plano ay mabilis na nasira nang huminto ang mga kidlat. At dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya si Shirley na akitin ang mga nilalang patungo sa kanya at mabilis na tumakbo palayo sa kanyang grupo. Nagtungo ito sa dulo ng isang bangin at nagtago sa ilalim dahilan upang mahulog ang mga butiki dahil sa kanilang mahinang paningin. Ang grupo ay tumakbo patungo sa lumulutang na isla habang ang ilan sa halimaw ay sinusundan sila mula sa likuran. Nagmadali sila sa isang malaking troso at tila tanging daan papunta sa isla, ngunit ang mga nilalang ay magsimula ding umakyat at halos masira ang tulay sa kanilang bigat. Sinabi ni Bay sa grupo na tumakbo sa isla habang nanatili ito sa likuran at sinusubukan na pigilan ang mga butiki sa pamamagitan ng pagsira sa tulay. At kalaunan nagawa nitong maputol ang kahoy at naging sanhi upang mag-collapse ito sa ilalim. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang mga kaibigan at tumalon sa mga huling sandali at nagawang makaligtas sa pagkakahulog kasabay ng pagkakahulog ng mga nilalang. Ang grupo ay lumingon at napagtanto ang kagandahan ng lugar habang ang malaking isla ay mahiwagang lumulutang sa ibabaw ng lahat. At sa kinagabihan, ng grupo ay nagawang makapagpahinga pagkatapos na tumakbo buong araw at nagpasya ang mga babae na lumangoy sa loob ng isang makinang na lawa at sumisid sa ilalim ng tubig. Nagmadali din sumali ang kalalakihan at tumalon sa lawa at naiwan lamang si Bat at ang propesor.
At matapos na makita ang kasiyahan sa kanyang grupo, nagtanong ang matanda kung bakit hindi na sila bumalik at tanggapin ang kanilang kapalaran. At sa palagay nito na dapat nilang tinatamasa ang mga oras na natitira sa kanila sa halip na harapin ang mga panganib at posibleng ikamatay nila. Sinabi ni Bei sa lalaki na tumanggi itong sumuko at naniniwalang dapat nilang alisin ang sumpa at maibalik ang buhay na nararapat para sa kanila. At sa sumunod na umaga ang grupo ay nagising pagkatapos ng mapayapang gabi at naghanda sa kanilang paglalakbay patungo sa mga bulaklak sa ibaba. Tinawid nila ang malawak na lupain pagkatapos na umakyat mula sa isla at ang mga tanawin ay biglang nagbago sa mas nakakatakot habang nagpapatuloy sila. At nang makalapit sila sa pader na pagtanto ng grupo na puno ito ng kabaong na umaabot sa itaas ng bundok. Nang bigla silang nakarinig ng isang ingay mula sa kanilang likuran at lumingon at nakita ang isang malaking nilalang na tumalon sa kanila na tila isang higanteng alimango. Pinaliwanag ng propesor na ang nilalang na ito ay immune sa sakit dahil wala itong anumang nervous system at maaari itong gumaling ng mabilis sa loob ng tubig. Ang grupo ay naghanda at sinubukan na umatake sa nilalang gamit ang kanilang mga sandata, ngunit ang halimaw ay tila hindi tinatablan habang patuloy silang inihagis ng nilalang na parang basahan. Sinubukan ng grupo na hawakan ang higanteng yulang sa pamamagitan ng paggamit ng mga tali, ngunit masyadong malakas ang nilalang at nakawala agad sa kanilang bitag. At kalaunan ang nilalang ay ibinaling ang atensyon kay Lin na sumugod sa kanya at nagpilit sa babae na tumakbo sa mga pader habang sinusubukan nitong tumakas sa pag-akyat sa mga kabaong. Gayunpaman hindi nakatakas ang babae mula sa halimaw at nahulog ito mula sa itaas, ngunit nagawa siyang maligtas ni Kai sa tamang oras. Mabilis na sumulong ang halimaw upang umatake at sinubukan ni Lin na iligtas ang kanyang kasintahan, ngunit pareho silang napatumba at tumama sa pader. Ibinaling ng nilalang ang atensyon nito patungo sa iba habang sinusubukan nilang akitin ang nilalang papalayo sa dalawa. Nagawa ng grupo na i-trap ang nilalang sa pamamagitan ng mga tali, ngunit sa pagkakataon na ito plano nilang magtanim ng bomba sa lugar na nagpatuloy na sumabog at naging sanhi upang bumagsak ang mga bato sa nilalang. At nakakagulat na gawa ng halimaw na makatakas sa pag-atake at lumayo sa mga tao at sinusubukan pumunta sa tubig upang pagalingin ang mga sugat nito. Tumakbo si Bei patungo sa lawa at lumangoy patungo sa tumetakas na nilalang at kalaunan nagawang mahawakan ang halimaw. Sinugatan ng lalaki ang kanyang sarili gamit ang patalim at pinatulo ang dugo sa lawa na umakit sa lahat ng isda na kumakain ng tao patungo sa lugar habang nagmadali itong bumalik sa lupa. Ang maliliit na nilalang ay nagawang lamunin ang higanteng yulang sa loob ng ilang segundo habang nagawa ni Bei na makatakas sa tamang oras. At nang matapos ang kaguluhan, nakita ng grupo si Lin na naglalakad papalapit sa kanila, ngunit mabilis nilang napagtanto na may mali habang nawalan ng malay ang babae at bumagsak sa lupa. Nagmadali silang pumunta sa kanilang teammate at nalaman na si Lin ay labis na nasugatan matapos na protektahan nito ang kanyang nobyo mula sa halimaw. Sinabi nito kay Kai na huwag malungkot at nangako na dapat itong mabuhay para sa kanilang dalawa pagkatapos na maalis ang sumpa kagaya ng plano nila. Namatay ang babae habang nakangiti kay Kai habang niyakap ito ng lalaki at nagdurusa sa labis na paghihirap. Inilagay ng grupo ang kanyang katawan sa loob ng isa sa mga kabaong at hinayaan ang alon na dalhin siya sa lagusan, ngunit ang kanilang moral ay labis na napektuhan matapos na makitang mamatay ang kanilang kasama. Sinabi sa kanila ng propesor na sumuko na at tamasahin ng masaya ang kanilang buhay sa halip na sayangin ito sa isang bagay na maaaring hindi naman totoo. Hindi sumangayon si Bei at nagpaplanong magpatuloy at sinabing kung sasuko sila mamamatay ang kanilang kaibigan ng walang kabuluhan. Ang grupo ay mabilis na nagsama-sama at sumang-ayon sa kanilang pinuno, ngunit ang matanda ay labis na nadismaya sa kanilang pinili at nagpasya na umalis at nangako na ililibing ang kanilang mga katawan. Ang grupo ay kalaunan narating ang bundok sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga kabaong at nakarating sa isang hardin na tila mahiwaga. Dumating sila sa gitna ng lugar at nakita ang dragon orb na hawak ng isang higanteng estatwa, ngunit mabilis nilang narinig ang sunod-sunod na ingay mula sa ibaba habang ang mga kabaong ay nasira ng isang nilalang mula sa loob. Isang hukbo ng mga halimaw na scorpion ang lumitaw sa harapan nila habang ang mga nilalang ay nagpatuloy sa grupo at nagbigay sa kanila na walang mapupuntahan. Nagsimulang lumaban ang grupo gamit ang kanilang mga sandata, ngunit mabilis na nadaig sa dami ng mga nilalang. Sinubukan nilang magbukas ng daan para kay Bei at tumakbo ang lalaki patungo sa higanteng estatwa at hinawakan ang dragon orb at mabilis itong tumakbo patungo sa grupo, ngunit mabilis na napagtanto na may mali habang nagsimulang yuminig ang lupa na parang may lindol. Nagsimulang tumunog ang lahat ng kampana at mabilis na tumalikod ang mga halimaw sa takot at tumakbo para sa kanilang buhay. Nagsimulang buo ang mga ulap ng ulan na tinatakpan ng araw ng napakabilis at ang bundok ay nagsimulang masira habang ang higanteng nilalang ay lumitaw mula sa mga bato at galit na umaatungal sa mga tao.
Sinabi ni Bei sa kanyang grupo na tumakbo ng mabilis at sinubukan nilang tumakas sa hardin ngunit ang halimaw ay masyadong mabilis at hinaranggan sila sa kanilang landas. Habang umatake ito gamit ang malaking bibig nito at pinatalsik ang grupo sa pamamagitan ng shockwave lamang at lumikha ng isang malaking butas bilang resulta. Sinira ng higanteng ahas ang mga kalapit na gusali at umatungal sa grupo dahilan upang tumakbo sila sa labis na takot. Muli silang inatake ng halimaw dahilan upang matomba si Kai at nabitawan ang garapon ng insekto na lumikha ng isang basag sa salamin. Naramdaman ng mga firebug ang presensya ng kanilang pinuno at nagsimulang magsama-sama patungo sa bundok. Mabilis silang nakatawid sa mga bukid at dumaan sa lumulutang na isla at kalaunan ay nakarating sa lagusan ng hardin at lumipad patungo sa higanteng ahas. Nakita ito ni Bei at nakaisip siya ng isang ideya at nagmadali patungo sa reyna at kinuha ito mula sa lupa. Sumugod ang lalaki sa higanteng ahas habang sinusundan siya ng mga firebug mula sa likuran ngunit inatake siya ng nilalang mula sa harapan dahilan upang matomba si Bei at masira ang lalagyan. Dahan-daang lumipad ang reyna habang ang grupo ay nawawala ng pag-asa ngunit ang insekto ay nahuli ng propesor sa mga huling sandali na nagpasyang bumalik para sa kanyang mga kaibigan. Sumugod ang matanda sa higanteng ahas habang ang braso nito ay nagsimulang umapoy at kalaunan ay kumalat sa kanyang katawan kasabay ng pagtalon nito sa bibig ng halimaw. Mabilis na sumunod ang mga firebug at pumasok sa bibig ng ahas at sinunog ang higanteng nilalang mula sa loob. Ang halimaw ay nagpumiglas at pinaghiwa-hiwalay ang mga bundok at naglabas ng maraming tubig pababa sa isla. Ang grupo ay desperadong sumubok na tumakbo mula sa mga gumuguhong bato at kalaunan ay tumalon pababa sa tubig sa ibaba at nakatakas sa panganib sa tamang oras. Mabilis silang bumalik sa kanilang nayon matapos na kunin ang bangkay ni Lin at gumawa ng mga libingan para sa kanilang mga kaibigan. Pinagsama-sama ni Bei ang dalawang mahiwagang bagay at ang Dragon Orb ay nagsimulang lumutang sa hangin habang ang Celestial Bone ay kuminang ng maliwanag. At sa kanilang gulat ang mga bagay ay hindi sila napagaling sa kanilang sumpa ngunit sa halip nagbunyag ng mga pahiwatig sa isa pang bagong lokasyon kung saan mas maraming panganib ang naghihintay sa kanila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.